Ang paniniwala ng mga tao kay Satanas ay tulad sa isang mapula at maliit na tao na may sungay na nakaupo sa balikat at hinihikayat ang tao na gumawa ng kasalanan. Ang paniniwala naman ng iba na si Satanas daw ay pangit ang itsura, merong sungay, merong mahabang buntot, merong malaking tungkod na katulad ng tinidor. At ang ilan naman iniisip nila na si Satanas daw ay ang hari ng impyerno. Mga kapatid, wag po kayo maniniwala sa mga ganong kaisipan, sapagkat ito po yung mga kadalasang ginagamit na picture upang ilarawan ang demonyo. Gayunman, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng malinaw na paglalarawan kung sino si Satanas at kung papaano niya iniimpluwensyahan ang ating mga buhay. Ipinaliwanag ng Biblia na si Satanas ay isang dating pangunahing anghel ng Diyos na nahulog mula sa kanyang posisyon sa langit at ngayon ay kinakalaban ang Diyos at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang hadlangan ang layunin ng Diyos sa sangkatauhan. Si Satanas ay nilalang na isang banal na anghel. Yan ay makikita sa Isaiah chapter 14 verse 12. Binigyan siya ng pangalang Lucifer bago siya nahulog sa kasalanan. Inilalarawan din sa Ezekiel chapter 28 verse 12 hanggang verse 14 na si Satanas ay nilalang na isang kerubin at maaring siya ang pinakamataas na uri na anghel na nilalang ng Diyos. Naging mayabang siya at ninanais niyang umupo sa trono ng kataas-taasang Diyos. Isaiah chapter 14 verse 13 hanggang verse 14, Ezekiel chapter 28 verse 15, 1 Timothy chapter 3 verse 6. Ang pagiging hambog ni Satanas ang siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pansinin ang maraming mga pananalita na nais kong sa mga talata sa Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang verse 15. Dahil sa kanyang kasalanan, itinampon siya ng Diyos palabas sa kalangitan. Tinatawag din siyang God of this world. Tinatawag din siyang Prince of the power of the air. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Ephesians chapter 2 verse 2. Siya ay ang tagapag-akusa. Revelation chapter 12 verse 10. Manunukso. Matthew chapter 4 verse 3. 1 Thessalonians chapter 3 verse 5. At manlilinlang. Genesis chapter 3, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Revelation chapter 20 verse 3. Ang mismong ibig sabihin ng kanyang pangalan ay kalaban o ang sumasalungat. Ang isa pang pangalan na ginagamit kay Satanas ay demonyo at maninirang puri. Kahit na siya ay itinapon palabas ng langit, nagnanais pa rin siya na itaas ang kanyang sarili ng mas mataas pa sa Diyos. Pinipeke niya ang lahat ng mga nilalang ng Diyos at umaasa siyang makukuha ang pagsamba ng mundo at makakabuo ng oposisyon laban sa kaharian ng Diyos. Si Satanas ang pinagmumulan ng lahat ng mga kulto at bulaang relihiyon. Gagawin ni Satanas ang lahat ng magagawa ng kanyang kapangyarihan upang salungatin ang Diyos at ang lahat ng mga sumusunod sa Diyos. Gayunman, nakatakda na ang destinasyon ni Satanas at iyon ay sa walang hanggang kaparusahan sa lawa ng apoy ng impyerno. Revelation chapter 20 verse 10. Kaya wag po kayong maniniwala na si Satanas ay ang hari ng impyerno. Ang totoo niyan, siya po ay itatapon sa impyerno at mararanasan niya ang walang hanggang kaparusahan.